Ano po, magandang araw po sa inyo, sa ating mga viewers, subscriber. So, dito na po tayo sa video natin. I-discuss po natin ngayon ay ang 11 General's Order. So, bago po yan ay nais ko pong batiin ang ating Armed Forces of the Philippines sa kanyang 89 founding anniversary kahapon po, December 20. So, maligayang karawan sa Armed Forces of the Philippines sa founding anniversary niya po. So, dinaluhan po ito ni President Bongbong Marcos, ng ating presidente, sa pag-celebrate ng founding anniversary. Nandiyan po sa taas, ipupost natin sa taas yan. Nandiyan po, yan o. Yan po ang founding, pag-celebrate. So, i-discuss po natin ang 11 General Orders. Napaka-importante po ito para sa pag-duty ng ating sundalo, at para alam niya ang kanyang mga obligation at ang kanyang mga dapat sundin na panuntunan. Ang 11 General Order po ay number 1, to take charge of dispose and all government property in view. So, ibig sabihin, once na ikaw naka-duty as a sentinel or guardia, sa lahat ng government property na nakikita mo na nasakop sa area of responsibility mo, ay dapat pong pangalagaan mo. Number 2, to walk my post in a military manner, keeping always on the alert in everything that takes the place with sight or hearing. So, walk my post, naglalakad ka na sinundalo talaga. Tapos kailangan laging alert na lahat ay nakikita mo sa paningin mo at pandinig mo. Kailangan always alert ka sa mata, tinga, lahat na nakikita mo, maging alert ka. Number 3, to report all violation of order I am instructed to enforce. So, lahat ng mga violation na sa imong dapat ay i-enforce mo, mga violation niya sa post mo. To repeat all calls from my post more distant from the guardhouse than my own. Number 4, so lahat ng mga calls simula sa post mo o sa mga distansya sa guardhouse mo ay kailangan i-repeat mo. To quit my post only when properly relieved. Ito pa yung number 5. So mag-quit ka lang sa post mo pag ikaw ay magandang pagka-turnover nyo. Ibigay mo sa kanya mga kung may logbook mo ba, sabihin mo sa kanya, i-turnover mo yung mga pangyayari, mga incident during ng pag-sentinel mo. So, sabihin mo sa mag-relieve sa iyo, kailangan proper talagang relieving nyo. Relieve on post, sabihin, siya ang magpalit sa iyo, so ikaw out ka na, siya lang in. Kailangan hindi yung iiwanan mo yung post mo kapag kapalit. Pero hindi yung relieve yun. Kailangan proper talaga. So, number 5 po ay to quit my post only when proper relieved. So, number 6, to receive, obey, and pass to the sentinel who relieves me all orders from the commanding officer today, officers, and non-commissioned officer of the gas only. So, ikaw ay guardia, receive ka, sundin mo yung mga utos
na binigay sa iyo, anong mga order na nag-relieve sa iyo, order na from the commanding officer, sa CEO mo, o sa sabihin ng officer of the day, UD mo, or officer ng commission, officer of the guard, yung sergeant of the guard, yun. Ibig sabihin ng commission officer of the guard, yun yung sergeant of the guard. So, lahat ng order sa inyo, i-receive mo, then sundin mo, then ipasa mo rin sa susunod na guardia na ganito instruction ni sir, ganito daw, ganito. Wag daw, yan si, ganyan. Kung ano mga, ipasa mo sa karelibo mo. So, yun number 6, to receive, obey, and pass to the sentinel who relieves me all orders from the commanding officer, officer today, officers, and non-commissioned officers of the guard only. Yun na po yung SG, Sergeant of the Guard. Number 7, to talk to no one except on the line of duty. Stricto po talaga itong guardia. Kailangan, kapag-usap ka lang sa mga hindi basta-basta, kailangan yung nasa duty din ako usapin mo, nasa line of duty. Huwag yung makipag-usap mo, makipag-marites ka, hindi na po pwede yun, bawal na po yun. So number 8, to give alarm in case of fire or disorder. So magbigay ka agad na alarma kung anong mga may narinig ka bang putok dyan, o mayroong mga disorder, may mga hindi magandang nangyayari, kailangan mo agad, magbigay ka ng alarma sa mga kasama mo o sa CEO mo, sa the guard, o ito, may doon, ano pa, basta i-alarm mo sila. Number 9, to call the commander of relief in any case not covered by instruction. So halimbawa, mayroong mga pangyayari, okay, mayroong bagay na hindi na-covered sa instruction mo, ay tawagin mo na yung sergeant of the guard mo. Excuse me. O kaya, officer of the day, mga OD. Kasi hindi na-covered sa instruction mo, ano yun. So, ang number 10 po nito ay to salute all officers, colors, and understand that case. So, saludo ka sa lahat ng officer. Hindi dito understand standard ito standard that case. Mali naman ito nagsulat dito to salute all officers, colors, and standard that case. Hindi understand. Ito po yung saludo ka sa lahat ng opisyal. Colors, yung sinasabi ko mga flag, kung ano man yan. Number 11 po is to be especially watchful at night during the time of challenge and challenging to challenge all person near on my post. So, kailangan lalo na sa gabi, kailangan maging watchful ka, mapagbantay ka. Lalo na sa mga panahon ng pag-challenge or person on near my post. Halimbawa, "Uy, who are you?" Ganyan. Siyempre, lalabas ang password dyan. Baka ginagapang ka na dyan. So, mayroong mga password dyan. Anong password ngayong araw na ito? Anong password ngayong gabi na ito? Ibibigay mo sa inyo ng sergeant of the guard ninyo. Anong mga password? So, yun ang gagamitin mo para i-challenge mo siya. Ay, kung hindi, iba na yan. Hindi na yan, kasama o kaya, na yan? Espiya na ba yan? O kaya kalaban na yan? So, yun po ang 11 general orders na isa sa panuntunan ng isang sundalo sa pag-performance in duty. Sa pag-perform ng duty niya, yun po ang mga guide niya. So, yun lang po ang maisishare ko sa inyo just for today video.
So maraming salamat po sa inyo, lalo na sa Armed Forces of the Philippines na nagsasahulog ng kanilang 89th anniversary. So congratulations. So sa ating presidente sa pagdalo sa niya sa anniversary ng Force of the Philippines na naging matatag. Inabot na po siya ng 89 years. Malapit na pa magsinti niya lang ang Forces of the Philippines sa katatagan niya. So good luck po. More power ang Forces of the Philippines at sa bansa kong Pilipinas. Sana po ay naging matatag po tayo at maging matatag ang bansa natin. At sa lahat sa inyo, maraming salamat po sa pag-subscribe nyo at pag-subaybay sa aking channel. Thank you very much and good day. Thank you po.